Mga kapuso, 4 na araw na lamang po at eleksyon na at na-turnover na rin sa wakas sa COMELEC ang kontrobersyal na source code na naglalaman ng mga akbang kung paano bibilangan ng PICOS ang mga boto. Ngayon nga po ay nasa pangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang naturang source code. Ilang buwan ding naantala ang pagdating ng source code dahil sa legal battle sa pagitan ng may-ari ng source code na Dominion Voting Systems at ng Smartmatic na nagbenta ng mga PICOS machine sa Pilipinas. Narito po News TV Quick Response Team ngayon sa tanggapan ng COMELEC para pa rin sa updates, kaugnay pa rin ng mga paghahanda sa eleksyon ngayong pong Lunes. Sa puntong ito, kasama po natin si Commissioner Grace Padacan ng COMELEC. Magandang hapon po, ma'am. Hi, Jiggy. Apo. At sa ngayon po, ano po yung last-minute preparations po ng COMELEC? Well, nag-excuse lang ako sa unback namin, but it's not necessarily called last minute. Wala naman pong ganong kailangan because matagal na po kaming naghahanda. Ang mga PICOS machines natin, mga balota, nandoon na sa mga probinsya. Actually, ang pinag-uusapan na namin ngayon dito, yung magagawin namin sa canvassing. Apo. Yun na. At ma'am, meron nga pong distribution ng mga PICOS, ano? Yun po bang kung halimbawa sa araw mismo ng eleksyon at magka-problemang PICOS sa particular na bayan or barangay, ano po ang preparation dito ng COMELEC? Meron po kaming mga technical support staff na titignan kung saan ang mali, kung saan ang medyo problema. About 40,000 people yan, Jiggy, na at their beck and call. Tapos meron din kaming National Support Center na exclusive lang na sasagot sa mga pagtatanong ng mga teachers. At pangatlo, merong mga PICOS machines na contingency. Apo, yung brownout ho ba na nararanasan natin sa ibang parte din ng Pilipinas at kahapon may brownout po dito sa Metro Manila. Ano po ang masasabi nyo rito? Dapat ho ba siyang maging cause ng pangamba rin ng mga botante at ng mga partido na politikal? Ayon naman kina Secretary Petilla, di ba, ng Department of Energy, ay hindi ito nila nakikitang election-related or kung ano man. At una pa man naman ay meron na talagang external batteries ang mga PICOS which will last for 12 hours. At yung dumako naman tayo, ma'am, doon sa money ban, ano? Tuloy ho ba ito? So hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin, pinaplansya pa rin po yung usapan po dito? Nirelease lang namin kanina yung aming supplemental resolution sa money ban reso na ipinalabas kahapon. At doon nililinaw namin na alam naman ng bangko yung parang galaw ng mga deposits at withdrawals ng kanilang kliyente. May regular na galaw? Yes, yung routine and regular. So kung ang mga negosyante, ang mga merchants ay nagwi-withdraw ng more than 100,000 a day, alam na yon ng bangko. So hindi ipagbabawal yon. Meron sila, di ba, tinatawag sa mga bangko na know your client policy. Kaya yun ang magiging batayan nila. Alam nila, kesa kung halimbawa, someone deposited 10 million pesos like 2 months ago or 6 months ago and then bigla niyang i-withdraw bukas 5 million pesos. Parang, that's a cause for suspicion na nagagamitin sa vote buying. At kung sakali po na, yun nga po yung bangko, meron ho bang penalties ang bangko kung sakali pong may makakalusot na ganun doon sa regular transactions po nila? Ang pagkakaintindi ko yan, Jiggy, sa mga discussions ng mga 6 na abogadong kasama ko sa Anbank ay we are directing the Bangko Sentral ng Pilipinas and it is up to them to cascade it to the banks. Apo. Ma'am, dito sa nangyari sa source code, yung problema na Dominion Voting Systems pala may-ari, sa ganitong kaaga, hindi ba napag-usapan ng COMELEC about dun sa possibility na, kumbaga, naging kontrobersya siya eh. So, paano po yung mga susunod na panahon? Okay, alam mo, Jiggy, yung nangyari kaninang umaga na pagpapakita ng source code ay nagpapatunay lang na meron talaga. It was there all along. It's just that it was not open for review kasi wala pang go signal ang Dominion. Kasi meron silang legal problem with Smartmatic. Ganon. Pero nandun talaga siya and as early as February ay na-test na siya ng SLI, di ba? At sinertify na good to go, okay siya na gamitin for our 2013 elections. Ang naging problema lang actually ay hindi ito namin ma-open for review ng political parties and other interested parties kasi nga walang go signal ang Dominion. Ang nangyari po kaninang umaga ay
may go signal ng Dominion. Meaning, yung sinertify ng SLI, ikinompare sa source code na nasa Dominion at nung pareho po yun, inaprubahan na ng Dominion ang availability nito for review. Opo. Yung extended liquor ban naman po, TRO pa rin po ba siya? Napagdesisyon na namin na wag na lang itong kumbaga ipaglaban sa Supreme Court kasi wala naman ng oras. Pero gusto lang po naming ipaliwanag na yung aming paghingi ng 5-day liquor ban ay bilang pagtugon namin sa kahilingan noon ni Chairman Tolentino ng MMDA na gusto pa nga niya 45 days di po ba? So hindi naman talaga pwede yon. And during our discussions, alam namin na yung mga bars, mga ganyan, mga beverage companies will really question it. So we settled for 5 days, pero yun nga, hindi pa rin pinayagan ng Supreme Court. So we will go back. Wala pa rin pong pwedeng uminom at magbenta ng alak sa Linggo at sa Lunes. Opo. Yes. At ma'am, mabalik lang ko dito sa money ban, Okay. Parang ang dami hong bumabatikos, iba't ibang sektor. Kung kayo tatanungin, doon sa kanila, meron ho ba kayong ibang alternatibo rin na naiisip dito sa money ban o karagdagang programa para maiwasan nga po itong bentahan ng boto? Kasi talaga ito yung mangyari usually night before botohan. Okay, you said it yourself, di ba, Jiggy? Talagang gapangan, talagang gapangan. mangyayari. Alam po namin na sa mga nakalipas na buwan ay by installment. Meron nang nakatanggap so far ng 400, binigyan ng ID ng politiko, 'di ba? Tapos binigyan ulit ng second installment, naging 800 halimbawa. So ngayon umaasa sila na 1,000, 2,000. Pero pinapaalala po namin na bawal po 'yan kung mahuli kayo, kandidato man kayo o botante, may katapat po 'yan na hanggang 6 na taong pagkabilanggo. So last minute, ganon. Sabi nga ni Chairman Brillantes noon, yung mga nag-installment na baka mabaliwala pa yan kasi ang maiisip ng tao yung mga huling nagbigay at saka palakihan ng bigay. So that's what we were trying to prevent. Yung po bang, ang nais lang naman po ng Commission on Elections ay gumawa ng isang bagay tungkol sa isang batas natin na lantaran naman kasi kung i-violate. Of course, we recognize that the PNP had a memo na manghuli din ng mga pulis, ng mga makikita nila, pero ito po yung pandagdag. Ito'y aming patunay sa inyo that we will not tolerate this. Yung iba nga, Jiggy, sabi nila, wala nang saysay yan, too late. Paano po kung ginawa naming 30 days din ang money ban, hindi lalong pinagalitan kami. At panghuling salita po para sa ating mga kababayan na ngayong malapit na eleksyon, ano po yung paalala nyo sa kanila? Okay, ang aming pong paalala sa inyo ay nakakalungkot na hindi po ganon kadaling pigilan ang mga bumibili ng inyong boto at alam po namin na kahit nakakatanggap yung iba, meron pa rin gusto nilang ilagay sa from their heart, mula sa puso papunta sa balota. Pwede po yan kahit na hindi nila makikita yan. Basta gamitin nyo yung ballot secrecy folder. Huwag nyo gawing patungan lang. Itago nyo ang inyong balota and then pag lapit nyo sa PICOS, kayo mismo ang maglagay sa PICOS at masushoot na po yun sa ballot box. Wala nang ibang makakakita. Hindi rin teacher kasi hindi na niya bibilangin isa-isa. Kaya huwag ko kayong matakot na may makakakitang iba. Basta gamitin nyo lamang po yung ballot secrecy folder. Maraming po salamat, ma'am. Thank you, G. Napakagandang paalala. Si Commissioner Grace Padaka na nag-excuse lang mula sa NBank session po nila ngayong hapon. Maraming po salamat, ma'am.